tinipon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral, makarinig ng iyong banal na salita sa pamagitan ng aming pamangkin, Atty. Dennis Cortez. Nawa ay ma-bless kami, Panginoon, sa kanyang sasabihin sa salita ng Panginoon. At kami po ay umaasa na kami pagpapalain ninyo sa pamagitan ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa tulong ng Banal Espiritu at gabayan mo kami sa aming pakikinig ng iyong salita. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Philippians chapter 2, verse 12 to 18. 18. Ito ang sinasabi, verse 12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanling lang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki kung hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Kung ang buhay ko na ay maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Last verse, 18. Kaya makalak din kayo at bahagi na ninyo ako ng inyong kagalakan. Philippians 2, narito tayo sa verse 13. Ang nakalagay po ay ganito. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ang Panginoon ang siyang kumikilos sa buhay natin. Ibig pong sabihin nito, hindi po tayo pwedeng magyabang na kung tayo ay nakakagawa ng mabuti, ito ay dahil sa sarili nating lakas. Hindi po ganon. May maraming tao sa mundo, gumagawa sila ng mabuti, pero pagkatapos nilang gumawa ng mabuti, sila po ay nagyayabang na ito ay nagawa ko dahil ako ay mabuting tao. Ito ay nagawa ko dahil ako'y napakabait. Saan po pupunta? Saan pupunta yung glory? Sa kanyang sarili. Ang tunay po na Kristiyano, kung nais niyang maging liwanag sa sanlibutan, siya po ay gagawa ng mabuti, pero ituturo niya ang Panginoon na siyang nagbigay ng lakas at ng kabutihan sa kanyang puso. Ibig pong sabihin nito, ang ikalawa pong punto natin, the second point is, we shine when we show our dependence upon God. Uulitin ko lang po yon at ako'y pupunta sa ikatatlong punto. Napakahalaga po nito. Ang Kristiyano ay isang tao na mapakumbaba at lagi niyang sinasabi, wala akong magagawa kung sarili ko ang aking pananaligan. Kung ito man ay nagawa ko, kung ako man ay nakagawa ng kabutihan, ang bibigyan ko po ng pagpupuri ay ang Panginoon dahil ito po'y galing sa Kanya. Yun po ang pinagkaiba. Kasi sasabihin ng iba, kahit naman hindi Kristiyano ay gumagawa din ng mabuti. Saan ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba po ay ang Kristiyano, itinuturo niya ang Panginoon at pinupuri niya ang Panginoon dahil alam niya na kung ang kanyang puso ang babasihan, wala siyang magagawa. Di po ba sabi po ng ating Panginoon, without me, you can do nothing. Or kung sa English pa po, the difference is this. A Christian always gives glory to God. When a Christian does good, the difference is this.
He does not exalt himself. Hindi siya nagyayabang na nakagawa siya ng mabuti. Hindi niya inilalantad yung sarili niya na, tingnan niyo po ako, napakabuti kong tao, napakaraming mabuting gawain na nagawa ko. Hindi po ganon. Ang tunay na ligtas, gagawa siya ng mabuti, pero ang himaya, ang glory sa Panginoon. Ang pagpupuri sa Panginoon po, ang Panginoon ang kanyang ituturo. Yun po ang pagkakaiba. Ikatatlo, ano pa po ang dapat nating gawin upang tayo ay maging ilaw sa sanlibutan? At babasahin ko po ulit ang Philippians chapter 2. Sabi dito sa verse 14. Sabi sa verse 14, kung may mga Bibles kayo, Philippians 2, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Ano pang ibig sabihin ito? Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na anak ng Diyos, ay marunong mag-submit sa will ng Panginoon. Hindi siya reklamador. Marami pong tao ang nanonotice ko, napapansin ko po, at siguro napapansin nyo rin, dito sa mundo, maraming kahirapan, maraming trials, at ang mga tao, laging nagre-reklamo. Minsan sinisisi pa nila ang Diyos. Hindi po yon ang marka ng tunay na ligtas. Kasi ang tunay po na ligtas, sabi po ng Bible, di ba, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, ang nakalagay doon ay, in everything give thanks, for this is the will of God. Ang tunay pong Kristiyano, kahit may kahirapan na dumating sa buhay niya, itinataas niya po ang kanyang mga mata sa langit at iniisip niya, itong pangyayaring ito, hawak pa rin ito ng Panginoon. Ang Panginoon ang nalalaman ng Panginoon kung ano ang kanyang ginagawa. Kung kaya, instead na magreklamo ako ay magpapasalamat sa Panginoon na kahit sa gitna ng kahirapan, hindi niya ako pababayaan. At ito pong pagiging reklamador, ito napakahirap po niyan sapagkat yan po ay marka ng mga taong suwail sa Diyos. Kung babasahin niyo ang Old Testament, natatandaan niyo po yung mga kalaban ni Moses na may mga tao, yung mga tao laging nagrereklamo. Nagrereklamo sila kay Moses na, Moses, bakit ang aming kinakain? Mana lang, tinapay lang, wala kaming karne. At pagbibigyan sila ni Moses, pagbibigyan sila ng Panginoon, pero markado na sila. Galit ng Panginoon sa kanila. Kasi ganito po yun, napakasimple. Kung tayo ay reklamo ng reklamo, ang ibig pong sabihin niyan ay wala tayong tiwala sa Kanya. Hindi tayo nananalig sa Kanya. Hindi tayo kontento sa Kanya. Kung kaya, sinabi nitong binasa natin, do all things without grumbling. If you do all things without grumbling, you show that you are a child of God. Nakita niyo po ang logic dito sa talatang pinag-aaralan natin? Ang isang marka ng isang tunay na Kristiyano ay siya ay marunong magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng lahat ng klase ng sirkumstansya. He is a person who gives thanks in all circumstances instead of grumbling and complaining. In fact, complaining and grumbling are the marks of a person who is rebellious. Hindi na po ako magtatagal sa puntong iyan, pero ito po ay napaka-importante kasi hindi makikita ng ibang tao ang ating kaibahan. Hindi nila makikita ang liwanag sa ating buhay kung tayo'y katulad din nila na reklamo ng reklamo. Ay, basta nariyan po sa Biblia, binasa po natin, nakalagay, do all things without grumbling and complaining and quarreling, so that you may be children of your Father, upang maipakita nyo na kayo'y tunay na anak ng Diyos. Hindi po ba nasa Biblia, di po ba napakaliwanag ang marka ang karakteristik
ng isang tunay na anak ng Diyos ay hindi siya reklamador. Marunong siyang magtiwala sa Panginoon, marunong siyang magpasalamat, maganda man ang pangyayari o mahirap man ang pangyayari, he does not complain. He gives thanks in all circumstances. Punta na po tayo sa second to the last. Balik po tayo sa Philippians chapter 2. Paano tayo ano pong gagawin natin upang tayo magsilbing liwanag dito sa mundo, at dito sa verse 16, napakahalaga po, napaka-importante nito. Holding fast the word of life. Kumapit po tayo sa salita ng Diyos, sa salita ng buhay. Kasi po, ito po napaka-importante. Tingnan po natin ang nangyayari sa mundo. Bakit po natin nasasabi na ang mundo ay punong-puno ng kadiliman? Sapagat sa mundo po ngayon, nakikita po natin yung tama ay mali at ang mali ay tama. I mean, ang moral values, ang moralidad ng mundo, baliktad na. Mahirap po magbigay ng example, pero kayo na po ang bahala pumansin kung ano ang nangyayari sa ating mundo. Baliktad na, baliktad. Ang mali, tama. Ang tama, mali. Bakit po nagkakaganon? Dahil ang tao ay binaliwala na nila ang salita ng Diyos. Binaliwala na nila yung 10 Commandments. Yung mga utos ng Biblia, binaliwala na. Kaya nagkakaroon ng gulo sa mundo kung ang pag-uusapan ay ang tinatawag na moral values o moral standards. Wala na. Ang tao kung ano na lang yung gusto niya, gagawin niya, tapos hindi mo siya mapagsabihan. Kung sasabihan mo siyang, mali yung ginagawa mo, mali yan. Ang isasagot niya sa iyo, sino ka na makikialam ka sa buhay ko? Buhay ko ito. Yun ang nangyayari sa mundo. Kaya, ang nangyayari ngayon, tayong mga Christians, sumasabay tayo. Bakit tayo paano nangyari yun? Bakit tayo sumasabay sa mundo? Sumasabay tayo sa mundo kung nililimot natin ang salita ng Diyos. Kaya ito ay napakahalaga. Kung nais natin na ang ating buhay ay magsilbing ilaw sa kadiliman, kailangan makita ng mundo ang kaibahan. Iba ang ating paniniwala, iba ang ating buhay, iba ang ating moralidad, iba ang ating ethics. Tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kung sasabihin nila na okay lang ito, pero kung sabi ng Panginoon, hindi, sasabi niya sa salita niya, hindi, mali yan. Ang paninindigan natin ay ang Biblia. Kung hindi po natin gagawin yan, kung hindi natin paninindigan ang inuutos ng salita ng Diyos, wala nang kaibahan. Wala nang kaibahan. Parehas na tayo sa kanila. Kung ganon, kung tayo ay parehas na sa kanila, yung ginagawa nilang mali, ginagawa din natin. Dahil nilimot na natin ito, hindi na tayo ilaw. Hindi na tayo liwanag. Kadiliman. Sumabay na tayo sa kadiliman. Kaya ang sabi po ni Pablo, yan pong nakalagay sa talatang yan, ay napakahalaga, napaka-importante. Kumapit, sabi dyan, hold fast to the word of truth. Sa English, hold fast. Ang ibig pong sabihin yan, cling, kumapit ka, huwag mong bibitawan. Kahit anong mangyari, kahit sabihin ng buong mundo, hindi, itong mali, ito ang tama, pero ibang sinasabi ng Panginoon, ito po ang kakapitan natin. Ngayon, hindi na po ako magbibigay ng example. Pero, hindi nyo ba napapansin na ang mundo natin, ibang-iba na talaga ngayon? Yung mga bagay noong unang panahon na sabi natin, lahat ay nagkakasundo na mali yan. Ngayon ay okay lang. Ang dahilan po niyan ay nilimot ito. Kaya sabi po ni Pablo, kapitan nyo. Grabe, grabe ang salita ng Diyos. Kapitan nyo, cling to it. Hold fast. Huwag nyong bibitawan. Yun po ang nais ko sanang ibahagi sa aking mga kamag-anak, tayong iniligtas ng Panginoon, kahit anong mangyari, huwag bibitawan.
ang salita ng Diyos. Kahit iba ang paniwala ng mundo, kahit iba ang kanilang gawain, kahit sabihin nila na hindi okay na ito, iyang paniwala mo, iyang mga gawain mo, iyang mga commandments nyo, kuwan yan. Anong tawag diyan? Obsolete. Hindi po obsolete. Yan. At lastly, sabi dito sa Philippians chapter 2, dito na tayo sa verse 16, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Verse 17, yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Ano po itong ikalimang punto? Ano po itong ikalimang dapat nating gawin upang tayo'y maging ilaw sa mundo? Tayo ay dapat magsigalak sa isa't isa. Katulad po ng ginagawa natin, dapat makita ng mundo na ang mga kapwa, ang mga Kristiyano ay nagagalak na tulungan ang isa't isa, mahalin ang isa't isa, natutuwa tayo, nagagalak tayo na lahat tayo lumalago sa pananampalataya. Ang sabi po dito ni Paul, rejoice with one another. Yun po ang isa pang marka ng isang Kristiyano. Siya po ay natutuwa, siya ay nagagalak kung tayo ay nagba-Bible study, tayo ay sumisimba, at ang mangyayari po, ang magtataka ang mundo. Bakit ako? Ang kaligayahan ko sa kabaret at sa bulangan, pero sila ang kaligayahan nila sa simbahan. Bakit? Dahil sila iliwan, may kaibahan yung buhay nila. Sila ang kaligayahan nila ay sa pananalangin at sa pagbabasa ng Biblia at natutuwa sila. At yan ay napaka-importante kasi baka mainganyo natin sila. Sa pamamagitan ng ating joy, ng ating kasiyahan sa kay Kristo, ang ating kasiyahan sa isa't isa, sa pamamagitan ng ating Christian fellowship, rejoicing in one another, sila ay maiinganyo. At magtatanong sila, ano ang kaibahan? Bakit ikaw ay meron ka na wala sa akin? Meron ka na wala sa akin at makakapag-share na tayo. Kami ay ganito, kami ay merong joy, nagre-rejoice kami dahil kami ay may Kristo. Yun. So i-summarize ko, what shall we do in order to shine as lights? Number 1, we work. Number 2, we depend on God. Number 3, we do not grumble. We do not complain. Instead, we always give thanks. Number 4, we cling to the Word of God. Cling to the Word of God. And number 5, we rejoice in one another. We rejoice in Christian fellowship. We rejoice in Bible study. Ito ang kasiyahan natin. Ito ang kagalakan natin. Yun ang kaibahan. Yun ang liwanag na magmumula, na pwede nating ibahagi sa mundo. At sa pamamagitan niyan, madadaig natin ang kadiliman. Yun po, yun ang ating devotional sa hapon na ito.